Magandang araw, Marinduque. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Magandang araw po. Welcome po sa ating programa, Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Sa pamamagitan po ng ating programa ay malaya nating naipapahayag at naiulat sa ating mga mamamayan ang mga gawain at accomplishment ng ating kapulisan dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Bago po ako magpatuloy, nais ko po munang bumati ng isang magandang araw sa ating mga taga-subaybay ng Kalutang ng Pulisya ng Marinduque. Lalo-lalo na po, siyempre, sa aming pinuno ng Philippine National Police, Police General Benjamin C. Acorda Jr. Magandang araw, sir. At sa aming pong Regional Director, Police Brigadier General Joel B. Doria. Sir, magandang araw po. At siyempre po sa aming Provincial Director na napaka-very supportive, Police Colonel Christopher D. Milchor. Sir, magandang araw po. At sa aming pong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Melvin B. Lundok. Sir, magandang araw po. Sa amin pong Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Kent Juan T. Quintana. Magandang araw po. At sa aming mga kasamahang mga staff officer ng Marinduque Police Provincial Office, kami po ay bumabati na isang magandang araw. Siyempre, sa aking mga kasama po sa aming opisina, sa aming tanggapan po ng Provincial Community Affairs and Development Unit, binabati natin sila ng isang magandang araw, sina PEMS Ana Liriano, Police Chief Master Sergeant Milan Bacomo, Police Staff Sergeant Franklin Orilla, Police Staff Sergeant Ariel Mandak. Wini-welcome namin yung bago namin kasama sa opisina, si Police Corporal Juan Parancilin Taradhi. Yan, bagong assign namin sa Laang Police. Police Corporal Jomar Ribale, kami po, regular niyo po kami nakakasama ni Jomar dito sa programa ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Sa mga kasama din pa namin, mga dalaga ito, ng Patrolman Jenebel Abilio at Patrolman Mary Joy Aliwalas. At sa pinakadalaga talaga ng Picado, Inyo Peroselo Salvacion, kung tawagin ng suite, yan. Inyo pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Elmer Lontok Manalo po, ang kasalukuyan chief po ng Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office, ay bumabati ng isang magandang araw po sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Jomar, pakilala ka, bumati ka muna sa ating mga kababayan dito sa ating sa lalawigan ng Marinduque. Thank you, sir. Magandang araw din po. Magandang araw sa ating lahat ng taga-subaybay dito sa Kalutang ng Pulisya ng Marinduque. Magandang araw sa ating lahat. Bago po ako magpatuloy, nais ko muna bumati sa ating mga kasamahan. Magandang araw sa aming pinuno ng aming Chief PNP na si Police General Benjamin C. Acordas Jr. Sir. Magandang araw, sir, sa aming Regional Director na si Police Brigadier General Joel B. Doria. Magandang araw din, sir, at sa aming energetic and very supportive na Provincial Director na si Police Colonel Christopher D. Melchor, at sa aming mga staff officer ng Marinduque PPO, at sa ating tagapagdalayan programa na si Police Lieutenant Colonel Elmer C. L. Manalo, ang aking boss na sa Chief Picado. At binabati ko rin ang aking asawa, buting asawa na si Giro Revale. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Jomar A. Revale, inyong social media handler na nakasign sa Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque PPO na makasama nyo ngayong araw. Magandang araw sa ating lahat. Jomar, thank you. Ngayon, talagang busy ang ating probinsya. May mga bisita tayo mga mula sa Australia, mga foreign dito sa atin, sa Marinduque. Gusto nilang makita ang ating probinsya. Kaya sa ating busy ang ating mga kasamahan, ang mga kapulisan, ang tourism natin dito, mga officer ng Marinduque, lalo na dito sa Buwak at sa Mugpog, yan. Kaya sila busy ngayong araw. Napakaganda naman po ng panahon talaga, lalo na ngayon, talagang pinagbigyan yung ating mga bisita. Maganda yung panahon at para yung kanilang paggagala dito, pagpasyal dito sa atin sa probinsya, ay makikita talaga nila yung kung ano ang hitsura ng Marinduque, at makikita nila kung ano talaga yung lalo-lalo na ang ating mga kababayan dito sa lalawigan. At syempre, yung mga lugar na magaganda dito sa atin sa probinsya ng Marinduque ay kanilang makikita. Yan. Kaya sa atin po, sa ating mga kababayan, ngayon mag-uulat din po muli kami para sa ating mga kakabayan, lalo na po sa usaping peace and order po, yung situation natin dito sa lalawigan. Amin pong tatalakayin din ngayong umaga ni Elaber, yan po, ni Jomar.
Kaya ngayong umaga po aking pong inulat sa inyo, lalo na po ito sa peace and order na usapin. Ngayon po, ngayong kagaya po nito ngayon nasa buwan po tayo ng October, medyo tumataas pa rin po yung insidente. Pero ito naman po ay base naman po sa record. Ito po ay tumataas dahil dun sa mga initiative operation ay sinasagawa ng ating mga kapulisan. Kagaya po ng mga pag-implementation mga special law, kagaya po ng traffic law, kaya tumataas po. Mga special po ito. Kasi mahigpit po yung ating pag-implementa sa mga special law dito sa lalawigan. Kaya medyo tumaas po yung lalo na po yung usapin sa non-index. Kagaya nga po na naipakita ko namin kanina dun sa, dito sa ito po yung record, base po sa record nitong September. September itong nakaraang buwan po, itong September 1 to 30 o kabuuan po ng buwan ng September 2023, nagkaroon po tayo ng naitala na 27 incident. Dito naman po nung nakaraang October, may 44 incident po tayo. At sa usapin po naman ng peace and order, nga po indicator, nung September po tayo ay may 17 incident. At ngayon nga po ay may itong October na nakaraan ay 33. Kaya medyo tumaas po ng malaki, 16 incident po yung itinaas. At kagaya po ng sinasabi ko nga po kanina, yung mga dahilan po ng pagtaas ay yung ating non-index crime. Ito yung mga initiative operation po ng ating mga kapulisan. At sa index crime naman po, mapapansin po nyo, napakaliit pa rin po ng insidente. Ito ay buong buwan na po. Buong buwan ng September at saka October. Nagkaroon lang po tayo ng itong buwan ng September, 4 na incident po talaga. Yung 4 na insidente po yun po yung 3 ay physical injury at isang theft. At ngayong buwan po naman itong nakaraan na October 2023, sa index crime nagkatala lang po tayo ng 3. At ito nga po ay yung isa po ay nagkaroon po tayo ng record ng isang rape, nagkaroon po tayo ng robbery, at nagkaroon din po tayo ng theft. Yung theft po, the same tigisa. Pero ang dumagdag po nating insidente ngayon, wala nga po tayong physical injury, wala tayong murder, homicide, physical injury ngayong buwan ng October. Pero nagkatala tayo ng isang rape po. Yan po yung insidente, 3. At kagaya nga binanggit ko po sa inyo na ang pagtaas po ng insidente sa atin ay yung mga initiative operation ng ating mga kapulisan po, yung pag-implementation po ng mga special law. Kaya nung buwan po noong September, 13 lang po yung non-index crime, pero ngayong October po ay 48, kaya ang taas po ng dinagdag 35. Lalo na po ito sa mga implementation ng traffic law, ang ating Republic Act 4136. Talagang yung ating pong mga kapulisan ay nag-i-implement po nito. Kaya isa yun po sa dahilan kung bakit tumataas yung ating record ng non-index crime o ng insidente po sa lalawigan. At mapapansin din po ninyo sa aking nakatala ngayon dito po, nakalive po tayo dito sa Channel 3, dito sa atin sa Marinduque, Katbit Channel 3. Ang tumataas po talaga sa atin dito ay ito po yung public safety indicator. Ito po yung mga involving ng vehicular accident. Kagaya po ngayong October, nagkakaroon po tayo ng may naitala po tayong isang insidente sa reckless imprudence resulting in homicide. May isang incident po naman namatay. Yan lang po yung record dito sa base sa October, isa lang po. Pero nung September wala po tayong record. At yung reckless imprudence resulting in physical injury, dati po nung September ay may 5 po tayong insidente. Ngayong buwan po nung nakaraang October ay 7. Kaya tumaas po ng 2. At ganun din po sa reckless imprudence resulting in damage to property. Noong September ay 5 incident lang tayo. Pero ngayon ay itong October naging 7, tumaas din po ng 2. Kaya sa kabuuan po ng public safety indicator natin, yung sa involving ng vehicular accident, nagkaroon tayo ng naitala na ngayon na 15 ngayong October at 10 na nakaraan. Kaya tumaas po ng 5 insidente. Kaya yun pa rin po ang aming patuloy na panawagan, di ba, Jomar, sa ating mga kababayan. Sir? Talagang ang aming panawagan na mag-ingat pa rin po tayo, lalo-lalo po yung mga nagmamaneho. Dahil ang dami pong hindi po natin kaya nga, itong insidente ng traffic accident o vehicular accident, talagang sa kalye ito po, talagang tumataas pa rin po ito. Ito po yung mataas na insidente sa atin. Yan po. Kaya, gaya din po ito, nagkaroon din po tayo itong September naman, wala tayong naitalang rape.
At saka itong October, nagkaroon tayo ng isa. Kaya medyo minimal pa rin po yung incident na nababawasan nga po natin. Lalo na ito sa programa na tinatawag namin K5 po, na isinitibo ng aming WCPD, Women's and Children Protection Desk namin ng Marinduque Police Provincial Office under ng Provincial Investigation Detective Management Division namin o unit ng PIDMO. Yan. Ayan po, sa pangunguna po ng aming chief ng PIDMO, Police Lieutenant Colonel Marlon Hernandez. Yan. Initiative po niya yung K5. At mamaya, magkakaroon din po kaming kaunting talakayan. Aming, ito yung ipapakilala din po namin dito sa pamagitan po nating programa nito. Itong kalutang ng pulisya, itong K5 na tinatawag. Itong K5, kalalakihan kontra karahasan sa kababaihan at kabataan. Yan, kaya po K5 yan. Pero mamaya po namin pagpapatuloy at kagaya po siguro na mapapansin po nyo sa aking naiulat na insidente po na rape ay talaga nitong September ay wala po tayong naitala. Kaya lang ngayong buwan ng October, meron po tayong isang insidente. At iulat ko na rin po yung mga ito sa accomplishment po ng aming kapulisan dahil nabanggit ko na po madaming operation initiative naman po na ginagawa ang ating mga kapulisan. Itong buwan po ng October, sa campaign po namin sa firearm, talaga nakapagtala po kami ng dalawang for safety. Yan, surrender firearm po for disposited dahil nasa period pa rin po tayo ng although tapos na po yung eleksyon ng barangay Sangguniang Kabataan election 2023, pero nadun pa rin po tayo sa period ng gun ban. Kaya yan pa rin po yung aming panawagan sa ating mga kabayan. Nasa oras, pa rin po tayo. Period pa rin po tayo ng gun ban. At ng ating kapulisan din po ng Marinduque Police Provincial Office, para sa kalaman din po nating mamayan, naka-arrested po tayo ng isang most wanted person at 6 na other wanted person o with warrant of arrest din po yan. Yung 6. Kasi sa kabuuan po, may 7 po tayo sa buwan ng October na arrested na with warrant of arrest. At sa mga tinatawag nga po naming mga special, may isa din po tayong operation sa illegal drugs. Kaya kahit po tayong ito pa rin ang aming panawagan sa ating mga kababayan. Talagang, Jomar, meron pa rin nagbabiolate sa illegal drugs. Kahit tayo ay na-declared na ang probinsya natin na drug-cleared provinces, pero may nagbabiolate pa rin, may nais pa rin po magtulak o sa atin sa lalawigan. Kaya ito po ang panawagan namin sa ating mga kababayan. Subaybayan din po yung ating lalo na po yung mga kabataan, yung mga mag-aaral. Kasi ito lagi po yung una nagiging biktima sa mga bagay na mga ganito. Kaya ingatan po natin. At kung mayroon po kayo nakikita o na subaybayan diyan, nakikita sa atin sa bawat bayan natin dito sa lalawigan, iparating sa ating mga kapulisan yan para po. At sa kaugnayan po din sa illegal fishing, dahil tayo naman po ay eco-warrior nga, ang ating mga pinoprotektahan talaga natin yung sa environment, karagatan, yan. Kaya po meron po tayong 4 na operation, may accomplishment po tayo sa campaign sa illegal fishing. Ito po galing sa Buenavista, may isa po at Mugpug, may isa din po at saka Antorejos. Santa Cruz, Buenavista isa po, Santa Cruz isa po, and Torrijos 2. Yan po 3 bayan lang po ang meron. Bayan ng Buenavista, Santa Cruz, and Torrijos. Yan po. At yung illegal drugs po, na accomplishment po sa operation ng bayan po ng Gasan Municipal Police Station po yan. Gasan. Sa pangunguna po ni Captain Roel Reforma, yung pinaka-chief of police po ng Gasan Municipal Police Station. Yan. Congratulations sa ating mga kapulisan, lalo na siyempre sa mga ating mga kasama dyan. Yan. Congratulations talagang sa accomplishment ninyong pagpapatuloy sa mga nagbabiolate dito sa atin sa lalawigan. Yan naman pong ginagawa ng kapulisan. Naayon po din sa mga programa ng Philippine National Police sa pangunguna po ng aming Chief PNP, Police General Benjamin C. Acordal Jr. Yan. At siyempre po, nakaatang din po dyan sa programa ng ating Chief PNP po, yung tinatawag na 5 Focus Agenda. Kaya sa amin po, sa ating mga kababayan,
Nakaayon naman po ito sa programa ng aming GPNP. 5 focus agenda po kung saan agresibo nga talaga po, aggressive and honest law enforcement operation. Yan, talagang nandiyan po naman yung personal welfare, moral and welfare ng sa ating mga kapulisan. Kaya yan po, kaya yung lahat po ng aming programa naayon po sa programa ng aming GPNP Police General Benjamin C. Acorda Jr. Ayan, tinatawag nga po namin 5 focus agenda. At sa kabuuan naman po nitong mga nakaraan, Jomar, na nating eleksyon, itong tinatawag nating Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023, ang buong probinsya naman po wala po na tayong naitalang insidente, tinatawag po naming election related incident. Wala po ang probinsya ng insidente yan. Kaya napakatahimik talaga, at salamat tayo sa mga nakasama po natin, sa mga lalong-lalo na siyempre sa COMELEC, yan, sa kanilang pangunguna, at yung ating mga nakasama, nadyan din po yung mga Philippine Coast Guard, yung Maritime Police, Bureau of Fire Protection, siyempre sa Department of Education, na talagang sila yung malaki ang partisipasyon, lalo na po dito. Hindi po magaganap po yung eleksyon kasi sila po yung gumanap mismo sa loob ng mga polling center natin. Sila mismo yung mga aktibo dito po. At sa atin naman po, sa mga uniform personnel, talagang yung pagiging tahimik at security ng ating mamamayan para magawa nila, makaboto yung ating mga kababayan. At wala nga po tayong naitalang election-related incident dito sa ating eleksyon, Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023. Kaya mula po sa Provincial Office, Marinduque Police Provincial Office, sa panguna po ng aming Provincial Director, Police Colonel Christopher D. Melchor, kami po ay tapos-pusong nagpapasalamat sa mga nakasama namin, sa mga nakasama namin na tumulong dito po sa ating pagtupad nitong nakaraang Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Ang kapulisan po ng Marinduque ay taos-pusong nagpapasalamat sa pakikisa at partisipasyon po ng buong Marinduqueños sa katatapos na halalan. Naging mapayapa, maayos po at tahimik. Muli po ay nagkamit natin ang no election-related incident sa buong lalawigan. Yan po ang panawagan ng aming pinararating po ng aming Provincial Director, Police Colonel Christopher D. Melchor. Kaya sa ating mga kababayan, nagpapasalamat po kami at wala po tayong naitalang mga election-related incident. At isa din po namin iniulat, Jomar, sa nating insidente ay yung usapin naman doon itong sa nakaraan ding UNDAS 2023. Ito rin po ang aming pasasalamat sa mga nakapartner din po namin. Una kasama kagaya po ng local government unit, Jomar, yung mga Bureau of Fire. Ating mga advocacy group po na mga tinatawag natin, marami dyan po ay mga advocacy group, mga barangay tandads natin, BPATs, nakasama po natin. Maraming salamat po na nakasama namin sa Ligtas UNDAS 2023, na kung saan ay naging tahimik at payapa ang pagdiriwang na ito. Yan, sir. Jomar. Yan nga po, kami nagpapasalamat siyempre sa suporta din po ng ating local government unit ng Marinduque. Siyempre. Kaya talagang yung Ligtas UNDAS 2023, talagang wala po tayo na itala ding insidente. Kaya itong nakaraang buwan po, itong October, itong first week ng November, talagang itong election and UNDAS, salamat po sa ating mga nakasama sa pagpapanatili talaga ng ating lalawigan na wala tayong naitalang insidente na kaugnay sa pag-celebrate natin dito sa atin sa probinsya ng Marinduque. Muli, yan po ang aming pasasalamat. Sir, kaya, may munti lang pong paalala muna para sa ating mga kababayan. Yan, Jomar, para sa ating about pa rin po sa kakatapos ng BSKE natin na hindi pa po nalilip ang ating gun ban. May election gun ban pa rin po tayong umiiral hanggang November 29, 2023 po. Para po sa lahat po ito na hindi porket natapos po ang election ay wala na po itong gun ban. Ito po ay umiiral pa po hanggang November 29, 2023. Yun lang po, sir, ang ating paalala. Thank you, Jomar.
Yan po ang aming panawagan para sa ating mga kababayan. Na period pa rin po, tanang gaman period pa rin po. At kagaya din po naming natalakay namin kanina, yung kagaya po nga, dahil napansin po nyo sa record namin talagang, ito po yung campaign talaga ng WCPD namin, Women's and Children Protection Desk namin ng Marinduque Police Provincial Office, na kung saan nakatutok sila sa mga insidente, lalo na po dito sa rape incident. Kaya ito kabuuan na din po na kampanya ng region Mimaropa ng ating po, na talagang mabawasan o mawala ang insidente ng mga rape incident. Pero tayo ngayong buwan nga po ng October, nakapagtala pa na rin ng isa, pero nung September wala. Kaya yung kampanya po namin, yung impla namin, yung tinatawag nga po namin K5, yung kalalakihan kontra karahasan sa kababaihan at kabataan. Ito po yung programa ng aming Women's and Children's Protection Desk ng WCPD. And under po naman po na itong WCP ng Provincial Investigation and Detective Management Unit ng Marinduque. Kaya ito po yung programa namin. Kaya itong programang ito, Jomar, 'di ba, para din sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kalalakihan. Kasi ang ini-encourage po namin dito, mismo ino-organize namin dito ay yung mga kalalakihan, na tayo mismo yung lalaban sa mga nagiging biktima. Yun nga po sir, itong K5 po natin, may ibig sabihin na K5, kalalakihan kontra karahasan sa kababaihan at kabataan. Ibig sabihin po nito na nag-organize po tayo ng mga kalalakihan within sa lahat ng barangay natin, 218 barangay dito po sa ating probinsya, na kung saan iniisa-isa po natin to para gumawa po tayo ng isang organisasyon, lahat ng kalalakihan, na ito po'y nagkakaroon po tayo ng elected president sa isang barangay, na kung saan sila magiging pinuno at leader ng ating K5 na lalaban para po wala nang maging krimen laban sa kababaihan. Tulad ng rape, bawsi at child abuse po. Yun po ang pinaka iniiwasan po natin sa itong proyekto na to, na Implan K5 or Project K5 po natin. Yun po sir. Dahil talagang ito po isa din sa tinututukan talaga natin, lalo na po sa buong region ng Mimaropa at dito sa atin sa probinsya sa Marinduque po. Talagang yung insidente po tinututukan ng aming Women's and Children Protection Desk para mawala na po ang incident. And support naman po ng ating local government unit, lalo na po ng PSWDO. Yan. Tapos na po ni Sir Joel Reselia ng ating PSWDO, nakapartner po at kasama po namin sa kampanya dito. At siyempre sa mga iba mga ahensya din po ng gobyerno. Siyempre kasama din po natin dito yung mga barangay official, na talaga lagi po namin nilalapitan para makatutok, lalo na po yung mga bawsides din po, may mga bawsides din po sa bawat barangay, para matutukan din po itong mga insidente. Dahil papansin din po nyo sa mga ulat namin, talagang yung crime prevention ng kapulisan po, ito po talaga yung aming ngayong tinututukan, na control natin po yung mga insidente ng murder at homicide sa lalawigan. Yung meron din po tayong napapatala na robbery and theft, pero maliliit na po kasi yun talaga yung police visibility yung ginagawa ng ating kapulisan. Yung pulisan lansangan po, yung bike patrol, lalo na po yung bisikleta na best practice din po ng ating mga kapulisan, bike patrol talagang, and yung pulisan lansangan, sa tulong ng mga ito na talagang programa, nailatag natin ng tama yung ating mga kapulisan. Nailatag natin saan tayo may concern, saan tayo may dapat lagyan o i-deployan ng mga kapulisan. Kaya at sa pag-aaral talagang nakikita, ito po ang tumataas na insidente nila sa atin sa lalawigan. Itong sa rape, bawsi, and child abuse. Kaya ito po yung tinututukan naman po ng aming WCPD. Kaya at isa din po, kaya
medyo tumataas din po yung aming non-index, kagaya nga po ng traffic law and na-implement dahil tumataas naman po yung mga vehicular accident. Kaya ito po yung sinasagawa ng ating mga kapulisan. Kaya kung meron minsan po, lalo na po, naabala namin sa mga isinasagawang checkpoint, di ba, Jomar? Lahat talagang may mga control kaming checkpoint, control point Border kami. control, sir. Border control, checkpoint namin. Sa ating mga kababayan, kung naabala po namin yung mga biyahe nyo o pagtatravel nyo, yun po ang patuloy namin hinihingi ng Paumanhin. Para yan. po para naman po sa ating lahat to, panawagan din po para sa lahat ng ating mga kalakihan, kaugnay rin po ng Project K5 na pag pumunta po ang ating kapulisan sa inyong lugar na narinig niyo po na meron yung Project K5, tayo po ay pumunta sa kung saan man gaganapin itong, kung sa barangay, sa cover court, para makilahok at malaman natin kung ano yung anong Project K5 na tinatawag na ng ating kapulisan. At maging member po tayo nito at mabawasan at hindi lang mabawasan, ma-prevent na natin ang men's violence against women and children. Nawa po ay masugpo na natin ito at wala na pong maging gantong krimen sa ating probinsya. Sir? Yun po ang aming panawagan. Yung ini-encourage po namin mismo dito ay yung ating mga grupo ng kalalakihan. Na tayo po mismo ang magsimula. Opo, sir. Ayan, para yung kampanya, lalo na po sa rape nga po, talaga naman pong hindi din pa rin natin maubos yung insidente, nagkakaroon pa rin po ng naitala. Ayan, kagaya nga po itong buwan ng October, may isa pa rin po tayong naitala na insidente ng rape. Ayan po ay naitala dito sa atin sa parang bayan pa naman ng Torres ito. Sir. Kaya yung iisang insidente na yan ng buong ng October. Kaya ang panawagan pa rin po namin, nagawa natin ng solusyon itong mga insidente ng pero ito dapat ma-maintain talaga natin ito, lalo na po wala tayong naitalang record matatapos na in 2023. Ma-maintain sana natin ito, lalo wala tayong naitalang murder case, homicide. Meron tayong homicide pero sa involving ng vehicular accident. RIR, sir. Ayan, reckless imprudence resulting to homicide. Pero dun sa mga plain homicide na lang case, talagang wala tayong naitala. Kaya yun ang ating maintain natin sa ating mga kapulisang kasamahan, talagang yung trabaho natin na pulis sa lansangan nga, pulis papatrolya, pulis visibility, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, at siyempre sa mga barangay official, sa mga crime watch volunteer natin, mga advocacy support group natin dito sa lalawigan, ating lalo nating paigtingin yung kampanya natin dito. Lalo na dito sa dahil buwan ito ng October, nasa fourth quarter pa din tayo ng 2023, sa buong Pilipinas, sa kabuuan, ang tumataas talaga dito ngayong pagganitong buwan, yung crimes against property, gaya ng theft and robbery. Kaya ito pa rin po ang ating panawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga may bahay. Yung mga bahay po natin ay huwag iiwanan talaga na i-check po muna, lalo kung lahat po ay talagang aalis sa bahay. Baka masalisihan po tayo. Talagang ito po yung buwan na tumataas po yung record ng incident crimes against property. Itong fourth quarter po, October hanggang December. Yan. Kaya nasa buwan pa naman tayo ng November pa rin. Kaya nga 3 buwan po itong talagang ito. Sa base po ito sa record, sa mga naitala sa record natin. Na itong buwan ito ang pagtaas ng crimes against property. Meron ngang nangyari tayong isang insidente tayo dito sa bayan ng Buwak mismo, na yung ating gasolinahan. Isang gasolinahan, na-hold up na yung ating cashier. Kaya ito ang panawagan namin. Maaari sa mga may establishmento, mga may tindahan, mag-install po tayo ng CCTV. Kasi, di ba Mar, ito sa atin sa Opo, sir, protection natin sa ating mga
mga customer at sa ating mga para ma-prevent natin talaga kung sino yung madaling ma-record, makikilala, o kung sino yung gagawa. Isa din sa tulong natin yan. Kaya yung sa mga may establishmento dito sa atin, mga negosyante, sa mga may business sa atin dito, sa Marinduque, mas maganda, lahat po ay mag-install kayo ng CCTV sa inyong mga establishment. And support na din po para although po ang kami naman pong kapulisan talaga ay ginagawa namin, lalo na yung mga deployment namin, yung talagang police visibility, kasi may tinatawag din po kaming may mga bet area o bet patrol namin, talagang may kanya-kanya po kaming street o barangay na nasa sukupan, yung tinatawag din po namin pulis sa barangay. Bawat kapulisan talagang may sakop na kanyang barangay at yun ang nagmo-monitor sa kanyang nasasukopang barangay. Pero ang aming panawagan pa rin po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga may establishment, mag-install po tayo ng CCTV. Para sa protection na din po, ma-prevent lalo natin po yung mga kung ano yung plano o gagawin ng mga ilang grupo dito sa ating sa lalawigan na suspected grupo na gustong gumawa. Nasangatan po tayo ng isang insidente, lalo na po dito sa bayan ng Buwak. Yung gasolinahan, yan, na-hold up yung cashier. Pero ito as prevention at panawagan natin sa ating mga kababayan, yun, mag-ingat po. At kung tayo may kung nakikitang kilos na hindi natin makikita natin talaga parang kakaiba yung kanyang galaw o kilos, ating obserbahan po at ipatawag po ninyo agad sa malapit na himpilan dito sa ating sa lalawigan. 6 lang naman po tayong bayan, 6 na police station. Kung saan pong malapit na police station, inyo pong ipanawagan. Ayan po. Kaya po yan, pinakikita ko na po, yan yung mga hotline number. Nakita po dito sa screen. Dito, nakalive po tayo dito sa Marinduque News Network. At syempre sa Katwi Channel 3. Makikita, ayan, may mga hotline number po ang bawat ating police station. At mismo din po kami sa Marinduque Police Provincial Office. Ayan, meron po kaming hotline sa Buwak, Gasan, Binavista, Torrejos, Santa Cruz, Mugpog. At kasama na din po natin yung Marinduque Provincial Mobile Force Platoon ay hotline number po. Ayan, bali 8 pong unit tayo dito sa lalawigan. Ito po ang mga police unit ng Marinduque. Yan ang PNP, yan, hotline numbers. Kaya sa ating mga kababayan, kung may mga nakanais-nais, lalo na ngayon, kasi ito nga po yung buwan na ating iniingatan o sinisigurado na may prevent natin na walang mangyaring insidente para maprotektahan natin. Siyempre mas maganda po, lalo na sa gabi. Kung may na-install kayong CCTV, makikita natin yan sila. Matatakot po natin sila, mapiprevent natin sila. Kaya bukod pa dun po, yung regular at yung patuloy na pagpapatrolya ng ating mga kapulisan. Patuloy naman po yung pagpapatrolya, yung pulis sa lansangan, yan po talagang kaya ito yung aming pinararating sa ating mga kababayan. Ma-prevent. Yan. Unting tips lang po para sa na alam naman po natin na magpapasko na at marami pong aalis ng mga sa bahay na ay mga tips na po natin, siguraduhin nakasara ang bintana at nakalak ang mga pinto ng bahay, sir. Yun po talaga ang dapat nating unang-unang i-secure. Tama, Jomar. Checkin natin na walang nakasinding kandila o appliances, nakasaksak na mga gadget sa ating bahay para iwas sunog na din. Iligpit ang anumang mga mahalagang gamit sa labas ng bahay kasi ito'y magiging oportunidad para sa mga masamang loob na nagtitingin. At ihabilin din natin ang ating bahay sa napagkakatiwalaan nating kapitbahay at iwasan nating maglagay ng notes sa labas ng ating bahay na walang tao. Yan, tama po. Huwag po ninyong ipapaalam sa ating mga kababayan na walang tao yung inyong bahay. Kung maaari, ilak lang po ninyo na maayos at i-check. Yan, tama. Ito pagpatuloy mo, Jomar. Tapos po, sir, yung isa pa po na nakita po natin, na wag po tayo magpo-post agad kung saan tayo pumunta na wala tayo sa bahay natin. Nagiging oportunidad din po dito at nalaman po ng masamang loob na wala nga pong tao doon at may pinuntahan po kayong malayo. Magiging oportunidad po ito sa mga nais gumawa ng masama.
Yun po para maiwasan po natin na manakawan o malooban po ang ating bahay. Yun lang po ang ating tips po para sa Yan. iwas akyat bahay. Dahil yung kalimitan, yung iba may pupuntahan na pinupost nila sa kanilang sa mga Facebook nila o social media account. Opo. Sana iwasan po ninyo natin yung ganun na kung saan tayo pupunta o aalis tayo ng bahay. Nakapost agad. Na-update din po ninyo yung ibang tao. Nawawala po yung security ng inyong bahay. Kasi baka wala, umalis pala kayo ng bahay, malalaman nila, umalis tayo ng bahay. Ngayon, posibilidad, pwede kayong pasukin o persahin yung inyong bahay. Alam nilang wala talagang tao. Kaya yun po ang panawagan namin. Wag na kayong wag na po nating i-post sa social media o Facebook niyo kung saan kayo pupunta or aalis kayo ng bahay para for security din po. May prevent din po natin yung mga plano. Kasi madami po tayong elemento dito sa matutokso. Lalo na. Mismong sarili natin mismo po yung ingat natin na may makikita ng tsansa sila. Wag na po natin silang bigyan ng tsansa. Yung opportunity, wag na natin biglang sila magka-opportunity na gumawa pa ng krimen at mapasok yung inyong bahay. Kasi yun po talaga ngayon, kailangan po, madami pong lalo na pag lumiliit yung walang trabaho, yan po talaga. Tapos biglang may kailangan na nagkakaroon po sila ng opportunity na gumawa. Yan po. Kaya yun po aming panawagan sa ating mga kababayan. Maiwasan natin yung ating mga at isa din po namin panawagan sa ating mga kababayan. Tayo naman po ay insurgency-free province. Kaya lang, sabi ko nga po, katabi natin yung probinsya ng Quezon, probinsya ng Mindoro. Pwede din tayong daanan ng mga kalaban ng pamalaan. Kaya yung ating panawagan pa rin po, yung recruitment sa ating mga kababayan, yan. Ito pa rin po yung ating panawagan, tigilan ng pag-recruit ng mga kabataan para maging terorista. Kaya ang lagi namin panawagan, obserbahan po yung kilos ng mga kabataan natin, yung mga anak natin, dahil baka hindi po natin alam kung ano yung kanyang kinakasamahan o kinakagrupuhan, kung sino yung nagiging kasama niya. Kaya lagi po namin panawagan, yung iwas po natin yung ating mga kabataan. Ating obserbahan po yung kilos nila. Lalo na ngayon. Hindi lang po sa illegal drugs, hindi lang sa kung anong ang activities nila, pati po dito. Kasi baka mamaya nare-recruit po ng mga terorista na. Yan po, yung mga meron din. Kasi kahit po tayo insurgency-free province, hindi natin po masasabi sa pamagitan din po ng social media, pwede silang ma-recruit. Di ba? At sa mga, lalo na po, hindi po rin natin masabi, mamaya nadaanan dito dahil tayo po dito sa probinsya, may 218 barangay. Pero along the seashore, may 81 barangay tayong along the seashore na pwedeng tabihan. Kaya yung terrorism talaga po, isa po nating iniingatan dito sa lalawigan dahil tayo nga po ay insurgency-free province. Pero yan po yung threat sa atin kung paano tayo papasukin muli. Kaya yung kooperasyon at pakikisa ng bawat mamamayan ng barangay at mga iba't ibang ahensya natin sa gobyerno, tulong-tulong pa rin po tayo dito para labanan po. Tama po yun, sir. Dahil po dyan sa 81 barangays po natin na po natin yung Upland Seashore Bantayan, isa po nating best practice din po na kung saan po nakatuwang po natin ang mga barangay official, barangay tanod at ang komunidad sa 81 barangay na ito na kung saan na pwede silang magsabi agad at magsumbong sa himpilan ng pulisya para po kung may hindi silang kakilalang dumaong o may nakita silang mga taong kahinahinala na may mga dalang armas, pwede agad silang magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ito po ang tinatawag naming Upland Seashore Bantayan, sir. Yan. Yan po, yun din pa rin yung aming panawagan, lalo na sa ituang barangay along the seashore. Yung mga barangay official at ating mga kababayan dyan, kung may makikita kayong mga di ka nais din dyan, kasi yun nga ating binuo natin, yung Upland Seashore,
Kung may nakikita kayo o na-obserba na ibang kilos din na nais pumasok dyan o tumabi sa ating mga karagatan dahil yung Itiwan Barangay yan, isa din po natin pinoprotektahan dito sa ating lalawigan. Wag niyo po kayo magtubiling iparating o i-report sa ating mga kapulisan. Dahil may mga naka-assign din po kami dyan mga pulis sa barangay dyan. Nais po namin na kung may concern kayo, sila naman po ay laging umaattend din dyan sa inyong mga barangay, sa mga meeting, mga concern. Although katatapos lang ng ating barangay in Sangguniang Kabataan Election 2023, may mga nanalo na naman. Sila naman may magsisimula na din po mag-umupo dyan. Mag-update din lang kami kung sino yung mga, kung merong naging napalitan na officer na naging naging membro. Yun lang naman po mga ilang barangay na kung may nabago na pinuno. Kaya yun pa rin ang ating aayusin itong pagkatapos itong mga kanila yung sila'y nakapanumpana at nakapag sa kanilang mga tungkulin. As partner po talaga namin yung mga barangay official and Sangguniang Kabataan natin talaga, kasama din natin sila sa kampanya illegal drugs, siyempre lalo na dahil diyan pwede din silang yung along decision natin yan, pwede din pagdaanan. Kaya yung Upland Seizure hindi lang po sa terrorism, pati po sa anti-illegal drugs at ibang activities, lalo na din po sa mga illegal fishing, kasi hindi rin naman po lahat taga rito sa lalawigan ng Marinduque ang nagbabiolate ng illegal fishing. Marami din po dumadayo na taga Quezon at dito nagbabiolate or gumagawa ng mga ibang activities dito sa atin sa lalawigan, dahil sa kagaya binanggit nga po, katabi lang tayo ng bayan, lalawigan ng Quezon and Mindoro, malapit din po tayo. Kaya yun po ang ating patuloy na pinanawagan, yung pakikiisa pa rin ng mga ating mamamayan, ng ating mga kababayan. Yan po. Kaya yan po, makakailang nakailang minuto, pero kami po hindi na po nag-invite kami para regular din po talagang at least sa isang buwan yung aming ginagawa itong programa po ng Kalutang ng Pulisya. Yung concern ng ating mga mamayan may parating po sa kapulisan. Ito po yung ating at may ulit namin sa inyo yung lalo na sa usapin ng peace and order, yung accomplishment, dahil may release namin sa inyo, may parating natin sa inyo yung mga bagay na lalo na po yung mga kababayan natin Jomar na wala dito sa probinsya. Siyempre sa pamamagitan nitong programa ng Kalutang ng Pulisya dito sa Marinduque News Network, makikita nila, malalaman ng ating mga kababayan. Ma-update natin sila para po sa karagdagang update po sa hindi lang po rito yung kayo ma-update sa Kalutang ng Pulisya, kundi po maaari nyo po kaming i-follow sa aming mga social media accounts na Marinduque Police Provincial Office at Morion Caps, at sa aming YouTube accounts at Twitter accounts po na Marinduque Police Provincial Office, para po patuloy kayong update sa mga tips at mga ulat ng ating kapulisan dito sa lalawigan ng Marinduque, sir. Yan. Sir, baka nawalibutan po natin, imbitahan din po natin sila sa ating gaganapin na fun run po. Yan. Yun nga po, nilang namin na isama yun dito sa pero malapit na po yung gaganaping panran. Ito naman po ay yung para sa lalo na po yung ginagawa ng ating kapulisan sa mga outreach program sa ating mga kabataan, dahil namimili po kami na magiging yung beneficiaries po dito sa ating sa lalawigan. Ito naman po yung mapupunta rin sa ating mga kababayan dito sa ating sa lalawigan. Yun nga po, magkakaroon po kami ng panran ngayong November 29, 2023. Yan po. Kaya lahat po ng ating mga kababayan, mga barangay official, yan. Imbitahin po namin kayo ngayon November 29. Ito naman po ay para din sa ating mga kababayan, yung ginagawa pong programa, lalo na po yung aming Ladies Club dito po sa panguna po ni Ma'am Sarina Melchor, yan. Siya po ang president dito ng kababaihan. Kaya yung aming panawagan po sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahang iba't ibang ahensya ng gobyerno, invite po namin kayo. Samahan niyo po kami dito sa ating isasagawang ito po, panran para po sa ating mga para sa ating mga kababayan na programa.
may tulungan natin. Yung lalo na po ngayon, alam niyo naman po ninyo, nalapit na rin muli yung Kapaskuhan. Yan. Mamimili po tayo na para maging beneficiaries ng mga kabataan na dapat nating tulungan. Ito po yung ating bubuuin. Pagsasama-samahin po natin yung tulong natin para mabigyan po natin sila, yung ating mga kababayan, yung ating mga kabataan. Yan. Yan po aming panawagan. I-invite po namin kayo na mag-join po kayo ngayon darating na November 29, 2023 po. Dito po sa Bayan ng Buwak natin gagawin po yung panran. Yan. Jomar, baka may isa pang panawagan. Wala. Sa ngayon sir ay yun lang po ang ating panawagan. Magpapasalamat lang po ako sa lahat ng ating taga-pakinig at taga-subaybay. Muli po, nag-iwan po ako ng salita na ang buhay ay isang camera. Mag-focus lang po tayo sa importante at makapture natin to ng perfect. Yun lang po at magandang araw sa ating lahat. Thank you, Jomar. Siyempre, yung babatiin ko din pala muna ng advance happy birthday yung aming kasama dyan sa quarters namin. Yung nag-aalaga sa mga kapulisan ng mga officer sa BOQ. Magbi-birthday si Ate Hazel Mamposti. Ate Dayday, advance happy birthday. Parang na-birthday niya sa linggo sa November 12. Advance happy birthday, Dayday. Baka makakalimutan ko pa bago mag-closing. Baka nanonood pa naman siya ngayon. Sabi ko, batiin ko siya at birthday niya ngayon, di ba? Magbi-birthday siya ngayon November. Happy birthday po. November din pala, isang kumpare ko, November 12, ka-birthday pala ni Hazel yan. Parang Luloy. Happy birthday, November 12 din. Valencia. Ayan. Isang kababayan ko, classmate ko nung college. Ayan. Meron pang Jomer, dahil tayo naka-isang oras na uli, medyo nakaagaw na naman tayo ng oras dito sa programa natin dito sa Marinduque News Network. Natapos po natin isang oras. Muli po, kami po ay nakatapos muli na isang oras. Ayan ba po ng aming Provincial Director, Police Colonel Christopher D. Milchor. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta sa programa ng Marinduque Police Provincial Office. Sa lahat po, lalo na sa iba't ibang isya ng gobyerno dito sa atin sa lalawigan, sa ating mga barangay official, sa ating mga kababayan, sa local government unit na bumubuo po ng 6 na bayan at siyempre sa provincial government po. Yan. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa amin. Kami po ay naka-isang oras na muli din sa kahit medyo kaunting talakayan lang po. Ito naman po, magbabalik po muli kami sa last Wednesday of the month, this November, para muli po sa ito pong programa namin ng Kalutang ng Pulisya para po sa ibang hindi nakakaalam. Kami po ay every second Wednesday and last Wednesday of the month sa programa po dito sa Marinduque News Network, itong Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Yun po, nyo po kami laging subaybayan po at suportahan dito sa aming programa upang ma-monitor po ninyo, malaman po ninyo ang usapin, lalo na una sa sitwasyon po sa ating sa lalawigan, sa peace and order, at kung ano po ang mga project at programa ng ating kapulisan dito sa Marinduque Police Provincial Office. Yan po. Kaya kami po doon sa ating mga kababayan, suportahan po, patuloy nyo po kami suportahan dito sa ating programa. Muli po, kami po ay nagpapasalamat at sa inyong patuloy na suporta. Muli po, on behalf po ng aming provincial director, ang inyong pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Elmer Manalo ay ang kasalukuyan pong chief ng Provincial Community Affairs and Development Unit. Ay nag-iwan pong muli ako sa inyo po ng isang paalala. Tayo po ay patuloy na mag-iingat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli po at isang magandang araw po sa ating lahat.